hi, magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating third video. And dito naman sa topic na to, pag-uusapan natin yung about sa solve or address routine problems. Now, sa mga problems guys, makikita nyo naman, galing from ating second video which is pinag-usapan natin yung work with others, pakikisama, and now yung problems naman, which is kasama din dun sa situational or parang scenario. Now, yung problema, sinosolve. Galing nga to doon sa former second video. So, hindi na dinadagdagan ang isa pang problema. Yeah. Very logical, but sometimes yung pagiging logical basic niya is nakakaligtaan natin. Although alam naman na natin siya, but yun, kailangan lang na mas maging, kumbaga, problem solver person kayo, hindi yung problem provider. Yun yung pinaka, So, ayan, on identifying problems. For example, so you have to, yung fundamentals, dapat malaman nyo kung ano yung pinagmumula ng problema. So, intindihin, maigi, and ano ba yung appropriate na solusyon sa problema. So, ano yung pinaka keyword para malutas or mabuksan yung padlock ng problema, which is very important. Kasi merong iba na, for example, may problems and takot sa superior. So, hindi kagad nire-report. And sometimes, nagiging parang snowball siya. So, lumalaki. Di ba? Up to the point na unsolvable na yung problema. So, as much as possible, try to solve the problem earlier. And pag hindi kaya, seek assistance always. Your superiors, for example, chief cook or chef de tournant, chef de party, chef tournant tata, or chef de party. So, always ask for help. Diba? Pagka, especially kung yung problema is unsolvable na within your perimeter. So, para maiwasan natin yung paglaki. Andun naman tayo para magtrabaho and mag-provide, di ba, ng ating services sa catering department, sa galley, or sa accommodation. So, importante na especially food yung hinahandle natin. So, kung may problema man, you have to raise it up para masolusyonan. So, meron naman dyan yung experience ng mga makakasama nyo. They will help you and guide you naman. Siyempre, as a team, galing dun sa work with others, so siyempre di naman niya nahayaan na mahulog yung team nyo. So, another important factor yon. And siyempre, fundamental causes, meron mga problem-solving tools. Hindi literal na tools, but there are steps na yun, diniscuss natin dun sa ating third day slides. So, overall, dun, set aside natin yung sa trabaho and lipat naman tayo dito sa personal. Diba? Yung problems natin is non-ending. Like what I've said before sa nasabi ko dun sa ating mga online classes, hindi maalis di tayo buhay. Diba? Kung wala tayong problema. So, mawala lang problema. Siyempre, pagka deads na tayo, wala niya. But, on the problem rodeo, so, the more na lumalaki yung challenges sa'yo, it means you are growing up as a person. Okay? This is my opinion. Diba? The more na yung challenges, pahirap ng pahirap, it means you are papunta ka, you are going through some challenges to become a much more better person. Not just career-wise, but also personal. So, hindi yung parami hindi yung parami. Pag parami, for example, parami yung problema, parami yung utang, iba yun. It's a downside. But challenges are meant na parang dapat kumbaga, pabangis ka ng pabangis. In that way, in the long run, so may development yun. Hindi nyo lang mapapansin sa una but there will be.
always. So, you have to set aside yung problema sa kabina. For example, syempre, pag onboard na kayo, andun yung problem sa family, di ba? Usually, finances, kailangan madidelay yung padala, or mag-tuition na ng ganito, ganyan, may kailangan ng bayaran, and minsan nabibehind. So, naging problematic, and there are marami pang mga personal problems like sa love life or negosyo na syempre nasa barko kayo, so mahirap, uncontrollable problem siya. So for me, may advice, yung problema sa bahay iwanan sa kabina. Okay, so paglabas nyo, punta na kayo sa gali. In terms of pagtrabaho, yung problema naman sa trabaho on how you will accomplish your job for that day. Okay? So, problema sa bahay, problema sa personal, itabi. Then, pagdating sa kusina, trabaho. Okay? You have to hatiin. You have to part ways para at least hindi kayo sobrang ma-depress. Alam kong sometimes homesick and yun, alon at hindi kalaban. But, you have to endure. So, perseverance siya. Okay? So, that's all. And maraming salamat. And kita-kits ulit tayo sa susunod na topic. Thank you.